Ang pamagat ng paksa natin para sa araw na ito ay ang mga isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. Ano nga kaya ang pinagkaiba ng lihim at pagsisinungaling? Ang pagsisinungaling ay ang hindi pagkiling o pagsang-ayon sa katotohanan o ang hindi pagsasabi ng totoo. May tatlong uri ng kasinungalingan. Ang una ay ang jocose lies o ang tinatawag natin na white lies. Sinasabi o sinasambit para lamang maghatid ng kasiyahan. Ang halimbawa nito ay ang kwento patungkol kay Santa Claus o kaya naman ay ang kwento ng iyong mga magulang patungkol sa Tooth Fairy. Ang pangalawa ay ang officious lies na pagpapahayag upang maipagtanggol ang iyong sarili. Halimbawa ay tinanong ka ng iyong guro kung bakit ka nga ba lumiban noong isang araw sa inyong klase. At sinabi mo na ito ay dahil sa pagkamatay ng iyong ama na ang totoo ay noong nakaraang taon pa sumakabilang buhay. Ang pangatlo ay ang pernicious lies na nakakasira ng reputasyon ng ibang tao, na pumapabor lamang sa iyong pansariling interes o maaaring sa kapakanan lamang ng iisang tao. Ang halimbawa nito ay ang pagkakalat ng tsismis o ang pagkakalat ng kahit anumang nakakasira sa reputasyon ng iba. Ang lihim ay ang pagtatago ng mga impormasyon na hindi nabubunyag o nasisiwalat. May tatlong uri ng lihim. Ang una ay ang natural secrets. Ang natural secrets ay ang mga sekretong nakaugat sa likas na batas moral na maaaring magdulot ng hinagpis o sakit ng loob sa ibang tao kung malalaman nila ito. Halimbawa na lamang ay ang pagtatago na ang isang bata ay ampon upang mapagtakpan ang kanyang nakaraan. Ang pangalawa ay ang promise secrets. Ang promise secrets ay ang lihim na ipinangako ng taong pinagkatiwalaan nito. Halimbawa ay ang lihim ng sinisimulang negosyo hanggat hindi pa ito nagtatagumpay. Sasabihin na lamang niya ito kapag ito ay kumikita na at maganda na ang estado. Ang pangatlo ay ang committed o entrusted secrets na mayroong lihim bago ang impormasyon o ang kaalaman sa isang bagay ay nabunyag at ito ay maaaring hayag o hindi hayag. Ito ay maaaring hayag sa pamamagitan ng pasalita o pasulat. Halimbawa ay ang pagtatago ng medical records ng isang pasyente at di hayag kung walang tiyak na pangakong sinabi. Halimbawa na lamang ay ang kaalaman ng isang abogado o ng isang social worker patungkol sa iyong kasong kinasasangkutan. Ang confidentiality. Ito ay ang pagpapahayag ng mas malalim na pag-iisip, pananalita o pagkilos bilang pagpapahalaga sa katotohanan. Sa confidentiality, pumapasok ang pagtatago ng mga mahahalagang impormasyon na ibinigay ng taong nagtiwala sa iyo. Halimbawa na lamang ay sa larangan ng pagsasaliksik. Kung ang isang tao ay buong kusang ibinigay ang kanyang partisipasyon sa iyong pagsasaliksik, nararapat lamang na hindi mo isiwalat ang mga impormasyon o ang personal na impormasyon o datos na ibinigay niya sa iyo, lalong-lalo na kung ito ay maglalagay sa kanya sa alanganin. Ang mental reservation, ito naman ay ang maingat na paggamit ng mga salita sa pagpapaliwanag na kung saan ay walang ibinibigay na tiyak na impormasyon sa nakikinig kung may katotohanan nga ito. Mula sa salitang reservation, may mga impormasyon na nakalagay sa likod ng iyong utak na hindi mo ibinibigay doon sa taong kinakausap mo. Ang plagiarism naman ay isang paglabag sa intellectual honesty at may kaugnayan sa pagpapahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, ideya, mga pangungusap, buod, balangkas o summary ng isang akda, programa, himig at iba pa. Ngunit hindi kinilala o hindi kinikilala ang pinagmulan bagkus ay nabuo lamang sa illegal na pangungopya. Kaya para maiwasan natin ang plagiarism,
Sa tuwing hihiram tayo ng salita, pangungusap o talata ay kailangan palagi nating kikilalanin kung sino nga ba ang may akda nito. Ang copyright infringement, ito naman ay nagpapakita sa paggamit ng walang pahintulot sa mga orihinal na gawa ng isang taong pinoprotektahan ng Law on Copyright mula sa Intellectual Property Code ng Pilipinas noong 1987. Paano mo nga ba masasabi na ikaw ay nasasangkot sa copyright infringement? Mayroon tayong tinatawag na copyright holder. Ito ay ang mga taong may orihinal na gawa at may ambag sa anumang bahagi ng iba pang komersyo. Ang intellectual piracy naman ay ang paglabag sa pamamagitan ng pagpaparami, pagpapakalat, pagbabahagi at panggagaya sa pagbuo ng bagong likha. Ninakaw mo na nga ang kanyang ideya, pinagkalat at pinagkakitaan o pinakinabangan mo pa ang kanyang likha. Ano-ano nga ba ang dahilan ng pagkahikayat sa piracy? Ang una ay ang presyo. Dahil sa kawalan ng kakayahang makabili dahil sa mataas na presyo mula sa mga legal na establishmento, nauuwi na lamang sa pamimirata o pagbili ng mga peking produkto ang mga tao. Pangalawa ay ang kawalan ng mapagkukunan. Mas madali ang pag-aangkat sa ibang paraan tulad na lamang ng pag-access sa internet o sa iba pang website address. Ang pangatlo ay ang kahusayan ng produkto. Hindi man nila nakukuha ang kalidad ng orihinal na produkto, ay napapakinabangan naman nila ito sa paraang kinakailangan nila yung produkto na to. Sa makatwid ay nakukontento na sila sa kalidad ng produktong pinirata na nakuha nila. Ang ikaapat ay ang sistema at paraan ng pamimili. Ito ang mas komportableng paraan na mas madali ang transaksyon para sa kanila. Ang huli ay ang anonymity. Napapadali ang pagkuha ng impormasyon at detalye mula sa mga nais nilang website ng isang copyright owner na hindi na kailangan pa ng anumang proseso, pagkakakilanlan o identification. Ano nga ba ang tinatawag natin na prinsipyo ng fair use? Ang pagkakaroon ng limitasyon sa pagkuha ng anumang bahagi ng likha o ang kabuuang gawa ng author o manunulat sa kanyang pag-aari upang mapanatili ang kanyang karapatan at tamasahin nito. Ang fair use ay nagpapakita ng ilang porsyento, ilang minuto, bilang ng pangungusap o talata na dapat lamang nating kuhanin mula sa orihinal na may akda nito. Ang whistleblowing naman ay isang akto ng hayagang kilos ng pagsisiwalat mula sa tao na karaniwan ay empleyado ng gobyerno o pribadong organisasyon o korporasyon. Ang whistleblowing ay isinasagawa ng isang whistleblower na ang tawag sa taong nagiging daan sa pagbubunyag o pagsisiwalat ng mga maling asal, hayagang pagsisinungaling, mga immoral o iligal na gaganap sa loob ng isang organisasyon. At ito ang mga paksang tinalakay natin para sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutuhan. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam!